Daddy, kiss! Sigaw ni Chacha, kaya naman agad na hinalikan ni William sa pisngi si Chacha. Itinuro pa ni Chacha si Evie para i-kiss din daw ni William, kaya sabay sila nagtawanan. William, hindi lahat ng sinasabi ni Chacha susundin natin. Wika ni Evie na may pagbabanta. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Isang linggo na nananatili si Evie sa mansyon ng pamilya ni William. Mag-usap nga tayo. Wika ng ina ni William kay Evie. Agad naman nananayo ang balahibo ni Evie. Di siya nasabihan nito sa ibang information, kaya mas lalong hindi siya nasabihan ni William na i-interviewin pala siya ng ina nito. Sure po. Ano ba talaga nangyayari? Kailan kayo magkakilala ni William? Parang sa ilang taon, tsaka ka lang lilitaw. Ilang taon na ba ang anak mo? Bakit parang ang daming nangyayari na hindi ko alam? Sunod-sunod at walang perenong tanong ng ina ni William na nagpakunot naman sa noon ni Evie sa dami. Wow, chill lang, mom. Bakit parang ginigisa mo naman yata ang asawa ko? Ika naman ni William na lumitaw out of nowhere. Mabuti na lamang at andun si William kaya naman hindi na tinanong si Evie at si William na lang ang ginisa. Hindi naman nahirapan si Evie mag-adjust sa loob. Nahihiyaman siya, hindi naman ganong kahirap makisama hanggang sa napagdesisyon na ni William na lumipat na linggid naman sa kaalaman ni Evie. Sigurado na ba talaga kayo sa desisyon niyo? Naiiyak na tanong ng ina ni William habang nakatingin kay Chacha na naiiyak na rin. Mom, this is for the best. Kailangan naming bumukod nila Evie for the best. Sagot naman ni William habang agad naman na napaangat ng ulo si Evie. What? Bubukod? Who? Tayo. Titira sa isang bahay kasama si Chacha. Our own house. Hindi naman makapaniwala na nabitawan ni Evie ang hawak na bag. Ang buong akala niya ay aalis na sila ni Chacha, finding a new place to live. Wait, excuse nga po. Tara nga. Wika ni Evie at hinila si William sa isang kwarto na hindi rinig ang nasa labas. Wait, bakit ba ang dami mong reklamo? Dapat nga pumayag ka na kasi this is a win-win situation. Sigaw pa ni William at inagaw ang braso niyang kaninang hawak ni Evie. Win-win mong mukha mo. Ano pinagsasasabi mo? Ikaw lang naman ang magiging dito. Tsaka isa pa, William. Ang usapan natin, aalis na kami ni Chacha after pretending na anak mo or whatsoever. Oo, gets ko na may utang na loob kami. At kaya ko namang bayaran yun eh. Pero no way natitira sa iisang bahay for how many years pretending na asawa mo? Ang arte-arte mo. Akala mo madali sa akin ang ginagawa ko, Evie? Do you know how much pressure I have to deal every day dahil lang in one snap may asawa at anak na ako sa kwento ng buhay ko? O edi alisin mo. Alisin mo, William. Sabihin mo na kasalanan kong lahat. Shut up, Evie. Hindi ganun kadali. Agad na naglakad si William patungo kay Evie, na agad naman kumuha ng kung ano lang madampot na akmang ibabato kay William nang maagaw niya ito. Shut up your face, William. Hindi ako sasama sa'yo. Aalis kami ni Chacha. This is just a madhouse. I hate you. Hindi na nakapagsalita si Evie dahil sa ginawa ni William. At kahit si William ay tila nagulat sa ginawa niya kay Evie. Tahimik silang lumabas ang kwarto. Akala mo nga ay nabuhusan ng malamig na tubig sa sobrang tahimik. Oh, what happened? Are you both okay? Tanong ng ina ni William at sabay naman silang tumango ni Evie. Throughout the day ay walang naging reklamo si Evie. At sa bawat tanong ng ina ni William ay tinatanong ni William si Evie kung okay lang sa kanya. Settle it then. Hindi ko na pala talaga kayo mapipigilan. Have a safe trip and good luck to the both of you. Wika ng ina ni William at kumuway na sa sasakyang papalayo na sinasakyan nila Evie. Dahil sa nangyayari ay kinailangan ni Evie at ni William na magpanggap na isang pamilya. Noong una ay tutol si Evie, amin na lang daw siya na siyang may kasalanan kesa naman tumira sa iisang bubong kasama ang mga taong hindi naman niya halos lubos sa kalala.
Pero dahil nga sa malaking utang na loob niya kay William, ay wala na siyang nagawa. Mayaman sila William. Hindi sa poder ng ina ni William sila nakatira kundi sa sarili nitong bahay. Malaki, malawak, kompleto at halos wala ka nang hahanapin na kulang. Dito na tayo! Wika ni William kay Evie na umiikot naman ng paningin sa paligid. Habang nagtatatalo naman sa tuwa si Chacha. Halos isang buwan din na nakalipas nang tumira si William at si Evie sa iisang bubong. Walang araw na hindi sila nag-aaway. Mabuti na lamang at nasa kwarto si Chacha sa tuwing nag-aaway sila at hindi sila rinig. Maliliit na bagay lang naman ang pinag-aawayan nila. Pero hindi sumasagot pabalik si William kaya lalong lumalala. Si Evie ang nag-aasikaso kay William kapag papasok na ito ng trabaho. Kaminsan na nag-aaway sila nung gabi at hindi nagpansinan ng umaga kaya pinagdudahan pa ni William ang nilutong pagkain ni Evie. Madalas silang mag-away pero hindi naman naging dahilan yon para maghiwalay sila dahil si William may iniingatang background. Habang si Evie naman may iniingatang tao. Hindi naman yata ako nagiging tama sa paningin mo, Evie. Kailan ba ako naging dalawa? Kapag puti ng uwak, malamang. Mom, Dad, nag-aaway po ba kayo? Agad naman na umiling ang dalawa at agad na umakto na hindi sila nag-aaway. Agad naman nagkibit-balikat si Chacha at bumalik na sa paglalaro. Naging daily routine na nilang dalawa ni William na mag-away. Magbabate tapos mamaya, mag-aaway-bati na naman. Hanggang sa umabot na nga sa kaarawan ni Evie. Birthday mo pala ngayon? Hindi makapaniwalang nakangiti na tanong ni William. Nagkibit-balikat na lamang si Evie at sinabing sanay naman na siya na hindi sineselebrate ang birthday niya. Wala namang special. Parang normal lang naman lahat. No, Evie. Birthday is important. Hindi pwedeng hahayaan natin yan. Mamaya, we will celebrate pag uwi ko. No buts. Wika ni William at nagpaalam na kay Evie. Daddy, kiss! Sigaw naman ni Chacha kaya naman agad na hinalikan ni William sa pisngi si Chacha. Itinuro pa ni Chacha si Evie para i-kiss din daw ni William. Kaya sabay sila nagtawanan. Hindi lahat ng sinasabi ni Chacha susundin natin, William. Wika ni Evie na may pagbabanta dahil may nakakalokong ngiti na sumilay sa labi ni William. Pero dapat pinagbibigyan kasi ng bata, di ba? Tsaka anak mo yan. Oh, tatanggihan mo ang anak mo? Wika ni William na mas lalong lumawak pang ngiti sa labi. Hayaan mo siya. Huwag na nga. Agad na pinataka ni William ng isang halik si Evie at saka mabilis na lumabas ng bahay. Hindi naman mapigilan ni Evie na matawa sa ginawang kalokohan ni William. Uy, si Mommy, kinikilig. Mapang-asar na wika ni Chacha. Mabilis naman na napalingon si Evie sa anak. Anong kinikilig? Sinong nagturo sa'yo nan? Si Daddy po. Kapag kumakain kami, lagi niyang sinasabi na kinikilig daw po siya kasi nilulutuan mo kami. Agad namang sinabihan ni Evie si Chacha na maglaro na lang sa kwarto nito, habang hindi naman mapigilan ni Evie na mamula sa sinabi ng anak. Naglinis ang buong bahay si Evie, habang si Chacha naman ay nagtitake ng online tutorial. Homeschool for safety na rin naman dahil alam ni Evie na maraming nagmamatsyag sa kanila. Umabot na ng 10 p.m. walang William na dumating. Maghapon na naglinis si Evie. Halos mapakanta pa nga siya dahil sa isipin na uuwi si William na may surprise na gagawin. Pero walang paramdam si William kaya naisipan ni Evie na tawagan na lamang ito. Sorry Eve, hindi ko napansin ang oras, super hustle kasi sa kumpanya ngayon. Bawi na lang ako next time. Naghintay ka ba? Wika ni William sa kabilang linya. The moment na sagutin niya ang tawag ni Evie. Agad na hindi napigilan ni Evie ang pagtulo ng luha niya. No, sabi ko naman kasi sa'yo, kahit wag ka na mag-abala. May dala ka namang spare key, diba? Uwi ka na lang, matutulog na kami. Wika ni Evie at agad na pinatay ang tawag. Sunod-sunod na pagtulo ng luha. Naiinis si Evie sa sarili dahil masyado siyang nagpakasaya na dapat hindi naman talaga. Mga ilang oras lamang ang lumipas nung may sunod-sunod na nag-doorbell.
May spare key naman siya. Panay pa doorbell, nakakainis. Inis na wika ni Evie. Agad na binaba ni Evie at nakita niyang hindi si William ang nasa labas. Sino ka? Butler po, pinapasundo po kayo ni Mr. William? Ha? Saglit, tulog po ang anak ko, gigisingin ko lang. Madam, bilan po ni Sir William na kayo lang daw pong isama. Nandito po si Manang kasama ko, siyang magbabantay sa bahay. Wika nito kay Evie na napatango lamang. Agad na tinawagan ni Evie si William to make sure na katiwa-tiwala ang mga pumupunta at nung sinabi ni William na sumunod na lang ay saka na pumayag si Evie. Halos 30 minutes din na naging biyahe papuntang restaurant. Napakaliwanag ng loob. Maraming tao sa loob pero hindi doon ang pwesto nila kundi sa dulo kung saan ang lugar para sa kanilang dalawa lang. Hindi na nagawang mag-ayos ni Evie dahil minamadali na siya ng butler. Kapisit ka. Akala ko ba may problema sa kumpanya? Agad na hinampas ni Evie si William dahil sa pagsisinungaling nito. Surprise! Happy birthday! Wika ni William at agad na niyakap si Evie. Hindi naman napigilan ni Evie na maluha sa hinandang sorpresa ni William. Busy sa pag-aasikaso ng ilang papeles ang ina ni William. May trabaho naman si Evie at kahit hindi siya magtrabaho ay wala namang kaso. Pero para kay Evie, kailangan niya magtrabaho dahil hindi naman siya habang buhay na mananatili sa poder ni William. An unknown number called na sinagot naman ni William. Si Cecilia ang tumatawag and they must meet immediately, ika nga nito, kaya agad naman din pumayag ang ina ni William. For safety, ay sa loob na naman siya nakipagkita ang ina ni William kay Cecilia na masayang-masayang ibinalita sa kanyang ina ang planong unti-unting nabubuo. Anong sinabi mo? Hindi sila totoong mag-asawa, tita. Niloloko ka nila. Matagal nang kilalang tuso yan si Evie. Kaya nga tinanggal siya ni Daddy sa family tree eh. She likes faking things. Kaya hanggat maaga, tita, sinasabi ko sa'yo, ilayo nyo yan. Wika ni Cecilia, ang panganay na anak ng stepmother ni Evie. Hindi, napakabait kaya ni Evie. Hindi kaya sinisiraan mo lang siya kaya ginagawa mo to? Agad naman napangiti si Cecilia dahil alam niyang unti-unti ay naniniwala na sa kanya ang magulang ni William. Kung dati ay napakadali niya nakuha si Philip, hindi na mahirap sa kanya ngayon na makuha si William. Bakit ko naman siya sisiraan? Wala naman ako makukuhang maganda. Hindi ko lang talaga makitang nagagawa niyang manloko ng mga katulad niyong kabuting tao. Bantayan at pansinin mo ang mga galaw nila. Pumunta ka sa bahay nila without their consent at makikita mo ang tinutukoy ko. Wika naman ni Cecilia na nagbigay naman ng urge sa ina ni William na gawin ito. Hindi ko alam. Ayoko namang basta maniwala sa'yo. Ano ba sadya mo dito? Hindi ka naman siguro pumunta dito ng ganun lang, diba? Agad naman may kinuha si Cecilia sa envelope sa bag at ibinigay sa ina ni William. Here, document attached our agreement na kapag napatunayan kong hindi mag-asawa si Mr. William at Evie, ay papayag ka sa napagkasunduan para win-win situation. You can take everything you want kapag lumabas na mag-asawa talaga sila. Deal? You sure about this? Masyadong mabigat ang binitawan mo, Cecilia. Pwedeng manalo ka, pero pwedeng matalo ka. Kamay-kailan lang ay bumisita sila William sa mansyon. Wala nang napansing kakaiba ang ina ni William dahil normal lang galaw. Normal na mag-asawa na ang dalawa. Ginawa nga ng ina ni William ang sinabi ni Cecilia. Sa labas pa lamang ay rinig niya na ang sigawan, ngunit hindi away kundi tawanan. Mali! Chacha, pillow fight kayo ni Daddy mamaya, ha? Yes po, Mommy. Dahan-dahan pumasok sa entrance ang ina ni William. Gulat pa siya sa mga sunod niyang narinig. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang narinig at nadatnan ng ina ni William? Mapapatunayan niya kayang hindi tunay na kasalang dalawa? Pagtagumpay kaya si Cecilia? Abangan sa susunod na kabanata.
Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!